Isang papagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw magluluto ako ng native chicken na tinola. So ayan yung aking iluluto for today. Yan ay galing sa likod bahay lamang lahat. Galing likod bahay yung manok, yung mga gulay, lahat ng galing doon. So ayan nga, magigisa na ako ng luya. Luya muna yung ating uunahin dahil hindi yan nasusunog kaagad. And then ilalagay natin yung ibang spices natin na kasunod dyan ay bawang. Halos magkakasunod ko lang din naman silang nilagay dahil hindi naman masyadong isusunog yung ating mga igigisa na spices ngayon. And then ilalagay na natin yung ating bawang. So ayan, napapansin nyo, kumuha ako ng papaya sa likod at saka kumuha din ako dyan ng ating fresh na malunggay. Lahat ng ating gulay ay fresh, lahat bagong pitas. So ayan, ginigisa na natin yung ating mga spices and then igigisa na natin yung ating chicken. Yung ating chicken nga pala ay hinati ko dahil kahapon may dalawang kinatay, then hinati-hati ko lang muna, hindi ko lahat niluto dahil iilan lang din naman kami kumain sa bahay. Ayan, o diba? So ganun din yung pagkaiba ng may alagang manok, kaya lang ang mahal din ang pagkain ng manok dahil nga ang mahal ng kilo. So kapag magbuhay ka talaga ng manok, tiyagaan mo, gastusan mo ng pangpakain, and then pag ibenta mo naman, malulugi ka lang din naman dahil mura lang yung presyo ng pagbebenta, kaya mas mahal pa rin yung ginastos. So ayan nga naman, pag naggigisa ako talagang nagmamantika. Lagi kong sinasabi sa inyo, pag ako ay naggigisa ng karne at mga manok, ayan, ginigisa ko hanggang sa magmamantika, wala ng mga dugong lumalabas para maiwasan natin ang langsa. So hindi ako naglagay ng paminta dyan dahil may luya na tayo. And then pakukuluan natin yan dahil native, hindi siya madaling lumambot. At naglagay ako ng 1.5 tablespoon ng asin. And then hindi nyo na rin nakita, naglagay din ako dyan ng konting seasoning. Ayan, yung tinanggal ko ay balat yun ng paminta na buo dahil nailagay sa asin yung balat ng paminta. So ayan, pinapakulo natin pero hindi pa yan natatapos yung ating pagpapakulo dahil medyo matagal natin siyang pakuluan. And then 8 months na nga pala yung mga manok na yan, kaya medyo matigas na rin siya. Kaya pakuluan natin ng maayos para makakain tayo ng masarap. Once kasi hindi natin niluto ng maayos yung ating mga niluluto, ay hindi tayo makakakain ng masarap. Dapat lahat ng mga niluluto natin ay 45 minutes natin papalambutin. Karne man yan or ano at manok, basta 45 minutes yan natin sila papalambutin. And then depende naman sa karne ng baka. At dahil lumambot na nga, ayan, ilalagay na natin yung ating papaya. Medyo matagal din konti pagpakulo natin ng papaya para lumambot kasi hindi natin pwedeng i-half cook yung papaya, o diba? Kaya habang papalambutin natin yung papaya, so maluluto pa ng maluluto yung ating chicken. So ayan, diba? Pakuluan natin yan ng maigi. And then ayan, naglagay ako ng isang pirasong atsal dahil ang mahal ng atsal. Lahat talaga ng ginagawa tipid. And then ayun, lumambot na yung ating papaya. Nilagay ko na yung aking kinuha din sa likod na dahon ng sili. So ayan, finally nakalagay na ako ng dahon ng sili. Kasi yan yung nagpapasarap sa tinola, ay ang dahon ng sili, diba? Sa lahat-lahat ng tinola, pag walang dahon ng sili, parang di mo ma-feel yung tinola. Ayan, naglagay na rin ako ng ating fresh na malunggay from the likod din ng ating bahay. So ayan, lahat galing sa likod yan. Walang galing sa labas. Joke lang. Siyempre, yung ating asin binili sa tindahan dahil wala yan sa likod ng bahay. Then yung seasoning galing din yan sa tindahan dahil wala tayo sa likod ng bahay. So yun yung mga hindi nanggaling sa likod bahay. So ayan, konting siyempre, pagka mga ganyan, ilagay na natin yung ating mga green leaves. So ibig sabihin yan ay almost done na. And then isang ano lang, isang kulo lang, isang minuto, then tapos na yan. So ayan, maingay masyado sa likod ng aking pinagbo-voice overan dahil nandito ako sa tabing kalsada, nasa loob ako ng sasakyan. So maingay kasi sa kalsada ako. So ayan yung aking lutong tinola, yun yung aking proper way. Ganyan yung proseso ng aking pagluto ng tinola. And share nyo rin kung paano nga ba kayo magluto ng inyong mga tinola. Sa mga bago sa aking YouTube channel, please like and subscribe and pakishare kung nagustuhan nyo yung ating channel para sa iba naman ay makapulot din sila ng aral sa ating pagluluto at makapulot din ako ng aral sa inyo. So ayan, thank you for always watching my YouTube channel. Sa mga sumusubaybay sa aking mga videos, maraming salamat and ingat kayo palagi.
pray palagi. Thank you so much sa inyong lahat. And then, ayan, nagkaisang kulo na nga at patayin na natin. So, ayan, ready to serve na yung ating native na chicken tinola. Ayan, nauna nga pala si Junifer kumain. Ayan, oh, nabutan ko. Ayan, thank you for watching yun ang ating video for today. God bless!